Sa bawat bayan, may mga taong ang hanap buhay ay kasing dilim ng gabi. Sa Baryo San Roque, kilala si Mang Ernesto, isang matandang tagahatid ng bangkay. Kapag may namamatay, siya ang tinatawagan. Siya ang nag-aayos ng kabaong, nagdadala sa sementeryo at madalas siya rin ang nag-iisang saksi sa huling paglalakbay ng isang kaluluwa. Ngunit minsan may bangkay siyang dinala na hindi na dapat niya hinawakan. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo ganito content, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Takip Silim Stories. Malaking tulong ito sa amin mga creator. Maraming salamat po. Madaling araw noon, mga 2:00 ng umaga, tulog na ang buong baryo nang biglang kumatok sa bahay ni Mang Ernesto ang kagawad. Mang Erning, kailangan ka sa bahay ni Aling Rosa. Patay ang anak niya, nalunod sa ilog. Pakiusap pupuntahan ninyo sila ngayon. Nakakaawa naman ang mag-ina. Sige kagawad, pupuntahan ko sila, magbibihis lang ako. Nagmamadaling nagbihis ang matanda, kinuha ang lampara at sinindihan ang kanyang tricycle. Sanay na siya sa mga ganitong tawag. Sanay sa lamig ng gabi, sa amoy ng formalin at sa katahimikan ng mga patay. Ngunit sa gabing iyon, kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may kung anong mabigat sa hangin. Parang may matang nakatingin sa kanya habang binabaybay niya ang madilim na daan papuntang ilog. Pagdating niya roon, naroon si Aling Rosa, umiiyak, nanginginig, hawak ang basang katawan ng anak niyang si Liza, isang dalagang 17 anyos. Aling Rosa, ano ba ang nangyari sa anak mo si Liza? Bakit siya nalunod? Hindi ko nga alam, Mang Erning. Naglalaba lang siya sa ilog. Sabi nila, may humila raw sa kanya pababa. Tahimik lang si Mang Ernesto. Tiningnan niya ang bangkay. Ang balat nito maputla. Ang mga kuko may mga bakas ng putik. At sa ilalim ng kanyang leeg may marka, parang bakas ng kamay. Hindi ito simpleng pagkalunod, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Ginawa niya ang trabaho niya, nilinis ang katawan, isinilid sa kabaong at handa nang ihatid sa kapilya. Habang binubuhat nila ang kabaong, napansin niyang may mabigat na tunog mula sa loob. Parang may kumikilos. Parang may kumakatok mula sa loob ng kahoy. 3:00 na ng umaga nang magsimula silang maglakad papuntang simbahan. Tahimik ang lahat. Tanging ang langit na walang bituin at ang huni ng mga kuliglig ang kasama nila. Habang tinutulak ni Mang Ernesto ang kariton na may kabaong, naramdaman niyang tila bumigat ito ng husto. Halos hindi na niya maiusog. Napatigil sa Mang Erning, parang may naririnig siyang boses sa loob ng kabaong. Erning, huwag mo akong ilibing. Mawa kayo sa akin, ilabas ninyo ako dito, pakiusap. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Inisip niyang guni-guni lang iyon, marahil pagod. Pero nang muli niyang marinig, mas malinaw na. Hindi ako patay, Mang Erning. Tulungan mo ako. Ilabas mo ako dito. Mabilis niyang tinanggal ang takip ng kabaong. Ngunit pagtingin niya, tahimik lang si Liza. Nakadilat nga pero walang buhay. At sa labi nito, may bahid ng ngiti. Kinabukasan, dinala na ang kabaong sa sementeryo. Ngunit sa gitna ng burol, nang marinig ng mga tao ang mahihinang kaluskos mula sa loob, nagsigawan ang lahat. Gumagalaw! Gumagalaw yung patay. Oo nga, gumagalaw nga, nakakatakot. Ngunit nang buksan nila, patay pa rin si Liza. At sa tabi ng kabaong, may maliit na itim na buto, parang sinunog na daliri. Simula noon, sunod-sunod na ang nangyari. Ang mga bangkay na hinahatid ni Mang Ernesto biglang nagigising. Minsan
umiiyak, minsan nakangiti lang, at minsan biglang nawawala kinabukasan. Isang gabi, habang nagiinom siya mag-isa, dumating ang matandang mangkukulam ng baryo, si Lola Sabel. Erning, itigil mo na ang paghahatid ng bangkay. Bakit, Lola? Bakit ninyo pinatitigil ang paghahatid sa mga bangkay? Ang kabaong na ginagamit mo hindi ordinaryo. Galing yan sa libingan ng mga nilamon ng ilog. Tumpa yan, bawat patay na ilalagay mo dyan, magigising. Nanginginig si Mang Ernesto, hindi siya makapaniwala. Paano ko ngayon itatapon? Hindi mo na kayang itapon yan, Erning. Kailangan mong ilibing ang sarili mo kasama niyan. Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang baryo, pero sa bahay ni Mang Ernesto, gabi-gabi may kumakatok. Mang Erning, bumangon ka dyan. May hahatid ka pa. Hanggang isang gabi, naglaho si Mang Ernesto. Kinabukasan, nakita ng mga tao ang kanyang tricycle sa tabi ng sementeryo. Walang laman. Ngunit sa gitna ng mga nitsyo, may bagong hukay. At sa ibabaw nito, nakapatong ang lumang kabaong. Bukas ang takip. Sa loob, nakahiga si Mang Ernesto. At sa tabi niya, si Liza, nakangiti, buhay. Simula noon, may bagong tricycle na umiikot tuwing hating gabi sa Barrio San Roque. May dala itong kabaong sa likod at may lalaking nakaupo sa harap. Putla, nakangiti at malamig ang mata. Kapag may namamatay sa baryo, siya ang unang dumarating. Tahimik, hindi humihingi ng bayad. At kapag tinanong mo kung sino siya, Ako si Erning, tagahatid ng bangkay